Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ako po si Ashrafia H. Mastura, ABPD1C mula sa ika-4 na grupo. At akin pong tatalakayin ang Pilipino sa siyensya. So ano nga ba ang Pilipino sa siyensya? Ang Pilipino sa siyensya ay ang intelektual at praktikal na aktibidad na sumasaklaw sa sistematikong pag-aaral ng istruktura at pag-uugali ng pisikal at natural na mundo sa pamamagitan ng pagmamasid at eksperimento. At mayroon ding 4 na kahulugan ang siyensya. Ang agham ay tinutukoy bilang pagmamasid, pagkakakilanlan, paglalarawan, pag-eksperimentong, pagsisiyasat at teoretikal na paliwanag ng mga likas na pinomena. Sa siyensya tayo namulat sa mga kaparaanan ng pisikal at buhay ng mundo. Ito ang nagturo sa atin kung paano pahalagahan ng mga bagay-bagay na bumabalot sa ating kapaligiran. Ito rin ang ating gamit upang maghanap ng mga solusyon ng mga problemang hinahanap ng ating bayan sa mithiin na umunlad ang estado ng buhay ng bawat mamamayan. At hindi rin lingid sa ating kaalaman na ang asignaturang agham ay mahirap unawain sapagkat ito ay komplikado. Ang asignaturang ito ay gumagamit ng mga terminolohiya na kung hindi bigyan ng maayos na pagpapaliwanag ay hindi maiintindihan. So, bakit nga ba komplikado ang wikang Pilipino sa siyensya? Ayon sa isang artikulo ni Jefferson O. Ivalarosa, aminado ang dekano na si Fortunato Sevilla III ng UST College of Science na sa ngayon nahihirapan ang mga siyentipikong talakayin sa Pilipino ang mga paksang pang-agham dahil sa limitadong bokabularyo ng Pilipino sa mga teknikal anya. Hindi sapat ang wikang Pilipino sa mga katawagang pang-agham dahil sa walang pangangailangan para sa mga salitang teknikal noon. Gayunpaman, naninindigan siyang kung palalawakin ang pagtanaw sa wikang Pilipino, isang kumpletong diksyonaryo pang maaring totoo na may kakulangan nga ang wikang Pilipino sa mga salita. Ngunit hindi nabigyang pansin ang maaaring kahinatnan kung Ingles ang gagamitin. At akin namang tatalakayin ang kahalagahan ng wikang Pilipino sa siyensya. Ayon kay Jose T. Zaragoza, mahalaga ang paggamit ng wikang Pilipino sa pagtuturo sapagkat malaki ang maitutulong nito sa intelektualisasyon ng mga Pilipino. Sa isang payak na pagsusuri, masasabi nating sa paggamit ng wikang Pilipino sa pagtuturo ng anumang uri ng kaalaman ay makakapagpabilis sa proseso ng edukasyon o pagkatuto. Kung wikang dayuhan ang gagamitin sa pagtuturo, may 3 prosesong nagaganap sa ating isipan. At ang una rito ay ang perception o ang kaalaman. At ang pangalawa naman ay ang pagsalin o pagsasalin. At ang pangatlo ay pag-unawa. Mula rito, masasabi na kung wikang Ingles ang gagamitin, ang mga estudyante ay kinakailangang pagbasihan ang kanilang kaalaman upang maisalin ang mga impormasyon upang ito ay kanilang maunawaan. Sa kabilang banda, kung wikang Pilipino ang gagamitin, tuwiran ang pagtanggap ng impormasyon at hindi na kailangan ng mahabang proseso ng pagsasalin. Assalamualaikum at magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating guro. Ako po si Baymaria May Sultan. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa teknolohiya. So ano nga bang teknolohiya?
Ang teknolohiya ay tumutukoy sa kahusayan at kasanayan sa paggawa ng mga gamit, bagay, ang mga makabagong pamamaraan at kagamitan. Ito ay paggamit ng mga kaalaman, kasanayan at mga pagkukunan upang makamit ang mga layunin at tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Ito ay maaring patungkol sa iba't ibang aspeto tulad ng elektronika, computer, makinarya, enerhiya, bioteknolohiya at iba pa. Ang teknolohiya ay nagbibigay ng malaking tulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay, pagpapabilis ng mga gawain, at pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan ng tao. Ang teknolohiya ay ang pagsulong at paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan at proseso upang tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao. Ito ay nagbubunga ng malalim na pagbabago sa lipunan sa komunikasyon, transportasyon, medikal, agrikultura, edukasyon, at iba pa. Ito ay naglalayong makatulong sa paglutas ng iba't ibang problema at gawain ng tao. Yun lang po, at maraming salamat po. Good day everyone, I'm Uting Raisa. Ang mga inhinyero ay may malaking papel sa pag-unlad ng lipunan at ekonomiya. Sila ang nagtataguyod ng mga bagong teknolohiya, nagpapalawak ng infrastruktura at nag-aambag sa pagpapaunlad ng mga industriya. Ang kanilang mga kontribusyon ay mahalaga sa paglikha ng mga produkto at serbisyo na nagpapabuti sa pamumuhay ng mga tao. Sa Pilipinas, may iba't ibang uri ng inhinyero tulad ng civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer at computer engineer at marami pang iba. Ang inhenyeriya ay isang pagmamahal na kritikal na larangan na nangangailangan ng malalim na kaalaman at dedikasyon. Ito ay isang proseso na nagbibigay daan sa mga inhinyero na magamit ang kanilang kasanayan upang makatulong sa pag-unlad ng mundo. Good day and Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I'm Sarigan Naira from ABPD1C. So, ang report ko po is all about inhinyeriya. So, ito ay nagmula sa mga Kastilang Ingenieria o pag-ihinyeryo. Ay ang pagpapalapat ng agam sa pagdisenyo, paggawa ng mga makina, struktura, at tulad ng mga tulay, kalsada, sasakyan, mga gusali at iba pa. So ano nga ba itong inhinyeriya? Ang pangindustriya ay isang prosesong interdisiplinaryo na nakatuon sa pag-uusisa ng mabuti, ng masama, komplikado proseso, sistema at organisasyon. Sa pamamagitan ng pagbuo, pagpapabuti, pagpapatupad ng pinagsama-samang sistema ng mga tao, pera, kaalaman, impormasyon, kagamitan, enerhiya at mga materials. So, ang inhenyeriya ay mula sa Kastilang Ingenieria o pag-ihinyero, ay isang paglalapat ng agham sa pagdisenyo at paggawa ng mga makina at struktura. So, katulad ng mga tulay, kalsada, sasakyan, gusali at iba pa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang tanghali sa ating lahat, especially for you ma'am. Ako po si Almorique de Mundas. Ang ating topic is the Pilipino sa matematika. Matibay naman ang paniniwala ni Attorney James Domingo ng Kolehiyo
ng Accountancy ng Universidad ng Sitio Tomas, UST. Sa kakayahan ng wikang Pilipino bilang medium sa pagtuturo ng mga asignatura sa kursong accountancy. Sa katunayan, ayon sa kanya, sa loob ng ilang taon din ang paggamit ng wikang Pilipino sa pagtuturo, lubos na naunawaan ng mga magharal niya ang iba't ibang konseptong pang-accountancy. Patunay rito ang mas mataas na porsyento ng mga magharal na nakakapasa sa kanyang mga ginagawang pagsusulit. Sa mga araling ginagamit niya ang Pilipino bilang medium sa pagtuturo upang ganap na may pangunawa sa mga mag-aaral ang mga mahirap na konseptong pang-accountancy. At bilang ambag na rin sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino, ay naglalathala na rin siya ng mga librong tungkol dito gaya ng Harry Potter, Accountancy Phrases, at bintahan na rin sa merchandising and manufacturing na kapwa nakasulat sa wikang Pilipino. Ito ay kasalukuyang ginagamit bilang alternatibong sanggunian ng mga magharal ng accountancy sa buong bansa. Magellan 2015. Ang matematika ay ginagamit sa buong mundo bilang mahalagang kasangkapan ng maraming mga larangan, kabilang ang natural na agham, inhenyera, medisina at mga panlipunang agham. Ano nga ba ang kalagahan ng matematika or math sa pang-araw-araw na pamumuhay? Ang math ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay sa kadahilanang pinapalibutan tayo ngayon ng mga advanced technology kung saan ang siyensya at matematika ay nabubuhay. Mga gusali at bahay ay isa rin sa kontribusyon ng math dahil sinusukat ang mga ito para magawang perfecto ang paggawa nito. Maging sa mga gadget ay mga ilan rin sa mga naiambag ng matematika. Yun lamang po. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Samsudin A. Sabdullah mula sa ika-4 na grupo. Ang aking paksa ay tumatalakay sa Filipino sa larangan ng matematika. Ang matematika ay isang malawak na sistemang pangrepresentasyon na ginagamit sa pag-aaral ng mga bilang, hugis, estruktura at pagbabago at mga pangkakahalintulad ng mga konseptong ito. Pagbabalik tanaw sa estado ng Filipino sa klase ng matematika sa mga paaralan sa bansa. Banggit ni Aselahado 1996 na walang anumang naging pag-aaral na makapagsasabi at makapagpapatunay na dapat ay Ingles ang gamiting medium sa matematika at wala pang matibay na magpapatunay na ang Ingles bilang medium ay magpapabago sa antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Pinatunayan din sa artikulo ni Aselahado na sa mga pagkakataong nahihirapan ang mga mag-aaral na maunawaan ang mga aralin sa matematika na itinuturo sa wikang Ingles. Naging mas kawili-wili at mapadali ito gamit ang wikang Filipino. Mula sa ibinigay na rekomendasyon na sinasagawang pananaliksik sa pamantasang de la Salle, nabanggit pa rin ni Aselahado sa journal na malayang gamitin ang parehong wika, ang wikang Filipino at ang wikang Ingles sa pagtuturo ng mga aralin sa pangkolehiyong algebra dahil nakita na mas mataas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Binanggit naman ni Aldaban 1996 na may ilang pananaliksik na naisagawa na masigasig na nagtataguyod sa Filipino bilang wika sa pagpapadali sa pag-aaral lalo na sa agham at matematika. Kailangan lang itong pag-ibayuhin mula rin sa kanyang sariling karanasan na patunayan niya na mas nakapagpapadali ng pagkatuto ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtalakay. Matibay naman ang paniniwala ni Attorney James Domingo ng Kolehiyo ng Accountancy ng Universidad ng Santo Tomas sa kakayahan ng wikang Filipino bilang medium sa pagtuturo ng mga asignatura sa kursong accountancy.
Sa katunayan, ayon sa kanya, sa loob ng ilang taon din ng paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo, lubos na nauunawaan ng mga mag-aaral niya ang iba't ibang konseptong pang-accountancy. Patunay rito ang mataas na porsyento sa mga mag-aaral na nakakapasa sa kanyang ginagawang pagsusulit sa mga araling ginamit niya ang Filipino bilang medium sa pagtuturo. Upang ganap na ipaunawa sa mga mag-aaral ang mga mahihirap na konseptong pang-accountancy at bilang ambag na rin sa pagpapaunlad sa wikang Filipino ay naglathala na rin siya ng mga libro tungkol dito gaya ng accounting process, bentahan, merchandising, manufacturing na kapwa nakasulat sa wikang Filipino. At ito ay kasalukuyang ginagamit bilang alternatibong sanggunian ng mga mag-aaral ng accountancy sa buong bansa. Nabanggit ni na Broadway at Zamora 2018 na napakahalaga ng matematika sa buhay ng tao, kaya't mahalagang ikintal sa isipan ng mga mag-aaral ang aral na may bibigay nito sa kanila. Sa katunayan, magmula sa simpleng pagbibilang hanggang sa pagkukompute ng income tax return at mga bayarin sa kuryente at tubig, makikita ang tungkulin na ginagampanan ng matematika. Kaugnay nito, ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga dahilan kung kaya't mahalagang matutunan ng mga mag-aaral ang asignaturang ito tungo sa pagbuo ng kaalamang magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay. Sa kanilang pag-aaral na pinamagatang Ang Filipino bilang Wika sa Matematika, isang palarawang pagsusuri sa kaso ng isang pribadong paaralan na inilathala sa The Normal Lights Volume 12 bilang 1, 2018. Napatunayan nilang malaki ang papel na ginagampanan ng wikang Filipino bilang wikang pagtulong sa pagtuturo ng matematika sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa katunayan, ayon sa nasabing pag-aaral, mas madaling naipapaliwanag ng guro ang mga konseptong pang-matematika at mga panuto ukol sa tulong ng wikang Filipino. Gayon din, mas naipapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga tanong ukol sa asignaturang gamit ang wikang Filipino dahil komportable na sila sa paggamit ng wikang ito. Wala rin hadlang sa pagsasalita lalo na sa talakayan. Bukod pa rito, may mga terminolohiyang isinalin sa wikang Filipino na kung saan mas mabilis na mauunawaan ng mga mag-aaral. Halimbawa na lamang, ang least common denominator, pinakamaliit na lahatang pamamahagi, isa laging pang-ilalim, pinakamaliit at panlahat na denominator, pinakamahabang common denominator, isa huling pang-ilalim. Mayroon ring mga textbook na sinalin sa wikang Filipino, halimbawa na lamang ang Batayang Alhebra, Mataas na Matematika, Matematika para sa Pangkalahatang Edukasyon, at Tumbasang Diferensyal.